Swerte talaga pag yung team mo sa upcoming draft is part ng top 5 picks. Yan yung posisyon ng Terrapirma at Rainer Shine ngayon. Magandang gabi or kung anong oras man kayo nanonood. Welcome back to the best fit series ng License to Shoot podcast. Kami pa rin. Ako, si Miggy, kasama ko si William Go. And this will be our take sa mga best fit rookie prospects para sa team ng Terra Firma at Rainer Shine. William, simulan muna natin sa small context tapos diretsuhin mo na agad sa ating unang team. Minention na nga kung napanood yung mga previous episodes namin. And actually ito para to sa mga hindi pa nakapanood ng mga previous episodes namin, which we recommend na panoorin niyo yung episodes na yun regarding our series. Pag-uusapan namin ngayon is yung mga possible rookies or prospects na maganda tignan ng mga teams na kumbaga based sa order nila, like kung pang ilang pick sila. And then pwede rin naman umulit ng mga prospects. So, 'di ba may mga na-mention kami previously such as si Richie Rivero sa Phoenix. Pwede rin namin siya ulitin dito since titignan na pa naman ng yun. Syempre, hindi naman parehas tayo ng iniisip sa mga coaching staff at management ng mga PBA teams. So, sino yung parang based on our perspective sa mga players and sa teams na sino yung mga prospects na babagay sa kanila, especially tayo as fans, especially lalo na yung mga nagpapadraft ngayon na subaybayan natin ng college nila, like from college to on their way to the pros. Kaya since nakabigay sila ng magandang image sa atin as fans, 'di ba, na gusto natin mabigyan sila ng fruitful career sa PBA. So, wag na natin patagalin pa. Let's start with the first team now for today in Terra Firma Jeep. Okay, so sa Terra Firma, ito sa listahan ng orders nila, first and second round, okay? Sa first round, they have the first and 12th pick. So, first and last pick, first round sa kanila. And then sa second round, first and yung third to the last. So, bali 13 and and 22 sa second round. Teka lang, yung first round namin sa spin tsaka PBA namin nakuha. Tapos yung second round namin sa Wikipedia lang namin nakuha. So yung second round natin, lagyan natin ng grain of salt. Huwag niyong kakalimutan yan para hindi tayo maano dyan. Yun. At kung kami nagkakamali, pasensya na. Tao lang. Kaya sabi ni Looney yun eh. Huwag na natin patagalin pa. Okay. Unahin muna natin yung first pick mo muna. Yung first round muna unahin natin. Sige. Syempre sa mock draft natin, 'di ba, number 1 naman talaga si Shawnee Winston. Especially nung season 85, 'di ba, kung hindi lang nangyari yung mga unfortunate events that led to him yung bukod sa yung injury and yun yung drama na nangyari sa camp nila, which led to him missing a couple of games kaya hindi rin umabot sa Final Four ang Lasal. So yeah, pero kahit sa yung mga other games, 'di ba, sobrang consistent niya, naging mas consistent na siya nung season 85. More than season 84 where nung season 84, 'di ba, parang nag-adjust pa siya sa Pinoy basketball. Pero ako season 85, 'di ba, siya MVP frontrunner siya kaso nag-injury siya. Yun nga. So yun. Yeah, injury and tapos kaya hindi niya na tinapos yung season. Pero ito na lang. Total, alam na rin naman nila na yun yung first pick nating dalawa. Bakit sa tingin mo dapat siyang first pick? Yun na lang. Well, based on my observation, especially sa mga kilala ko lang, na yung mga nag-UAAP and some nag-NC, si lang naman talaga si Shawnee lang naman talaga yung nakikita ko na off the bat pwede maging superstar ng team. Di ba, yung iba, I mean, pwede naman natin sabihin na may superstar potential din yung iba. No, hindi ko naman Pero parang, so ang sinasabi mo is mataas kasi yung ceiling ni mataas yung ceiling ni Shawnee Winston. Hindi, tsaka I'm heading into the like when you assign him to a role, siya si Shawnee yung pinaka-fit na maging superstar, like pagpasok niya ng college.
pagpasok niya ng PBA the same way na parang si Mikey Williams, 'di ba, binigay agad sa kanya yung team nung Mhm. pumasok siya sa TNT. So yeah, si Shawnee, I mean like yeah, no, wala namang nothing against sina Zave Lucero, Richie Rivero, and the others. Pero to start their career sa PBA, nakikita ko na mas maganda for them if magsa-start sila as at least a starting role player. Diba? Hindi yung parang sayo na agad yung team. Mhm. Si Shawnee lang naman. Hindi man ako nagiging bias kasi parehas tayong taga-Lasal. Hindi, Pero ano yan. Kasi nga si ano, actually to sum it up na lang. Kaya first pick si Shani Winston kasi una, high ceiling potential si Shani Winston. And at the same time, siya yung tipong ng rookie na pwede mo agad ipagkatiwala yung buong offense oo, yun din. sa isang team. So parang ano na yun eh, win-win ka na agad dun eh. Pwede mo nang para siyang plug and play rookie agad na konti na lang i-adjustin. Tapos may high potential pa. So nga, in the words of Coach Hammer, bakit nga ba hindi, di ba? Na parang si ano, 'di ba? Mm. Parang CJ Perez. Mhm. Well, hindi ko naman sinasabing Ganun. same sila ng level, pero pag ano, 'di ba? Kala ko, sabi mo, same Oh, ng pero ruta. kaya nga, pero the moment na i-draft mo siya sa team mo, Ah. 'di ba? Pwede mo na agad ibigay sa kanya yung susi. Then Mhm. gawin mo na So lahat. yun. Eto, since pareho tayo na Shanu Winston first pick, sino yung 12 pick naman for Yung mga pwedeng. Terra Firma? Oo. Dito ba sa 12 pick dapat tumingin ka na sa kailangan ng team instead of just searching for the Oo. best available talent? Pwede na rin si Brandon Bates. Mhm. Kasi big man, wala, 'di ba, nawala si Gabayni. Kasi Isaac Go, at Ah. least yun, 'di ba, pag kinuha mo na si Brandon Bates, si Isaac Go, hindi niya parang mas mabibigyan mo siya na mapapa-stretch big mo siya. Kung Mhm. 'di ba, si Isaac Go, mas comfortable siya maglaro, especially nung nakikita natin, napapanood natin siya sa Ateneo under Coach Tab. Mas comfortable siya na outside stretch big, more on outside shooting, hindi nakikipag bang. I mean, hindi ko naman sinasabing hindi kaya ni Isaac kasi kayang-kaya niya naman. Pero yung laro ni Isaac mas talaga, mas mama-maximize natin if bigyan mo siya ng role na kung saan niya stretch big, pwedeng mag-spot up or Mhm. yeah, yung mga doon siya, Eh, siya sa labas. Floor spacer, Isaac Go. aside from Brandon Bates, sino pa yung naiisip mo na pwede? Hmm. Ikaw muna nagsabi na ako eh. Ikaw muna ngayon. Ano? Sige, di ako. Sa mock drop ko si Galinato sa akin eh. Kasi Ayun, tawag doon sa nga mock pala. drop ko, medyo bumaba sa akin si Henry Galinato. And tingin ko naman, no offense, no offense, and ito yung magpapakita ng hindi ako bias. Kung ang terapirma, ang pagpipilian nila si Henry Galinato at si Brandon Bates, para sa akin, mag-Henry Galinato na sila. Kasi at the same time, mas, mas matigas so far si Henry Galinato. Kita mo yung katawan, yung build ni Galinato pang bruiser eh. Bruiser build of center. Si Brandon Bates naman is medyo nandun naman siya pero kulang pa ng finesse in terms of yung bruskuhan, banggaan sa ilalim. So, di Although ba we kung never kailangan, know. We never know kasi all di na, ba matagal tama na siyang wala naman. sa radar dito sa team. Tama naman. Pero kung i-base mo lang sa UAAP performance nila, O, tsaka sa kahit mga hindi nakita sila natin. nagkasabay, mas mas matigas itong si Ah, Galinato sa loob. pero ano So, ba siya? Di it's ba Phil-Am siya? uh, film si Galinato. Oh. Alam ko, 'di ba sabay parang sabay sila ni Save dumating, pero si Save ata nakapaglaro agad. Parang ganun. Okay, okay. Gets. Correct me na lang if I'm wrong pero alam ko close yung dalawang yan. So, yun. Oh. Well, actually, nung yun nga, ni-revisit ko yung mock draft ko kasi sa totoo lang nakalimutan ko talaga. Pero kasi, yun nga, nilagay ko sa Terra Firma nun sa last pick nila sa draft was si Luis Villegas. Kaso Mm. parang redundant na kay Isaac Goy. Di Hindi, ba? tsaka para sa akin di aabot ng 12 si Luis Oh, mukhang Villegas. mukhang tataas nga siya eh. Mm. Na So, yeah. So I think okay na tayo sa 12 pick. Punta tayo sa 13th pick naman. Since may back-to-back naman sila.
pwedeng kunyari, kumuha sila Galinato. Para sa pwede sila kumuha ng Brandon Bates, di ba? Ayun, pwede rin Why not, di ba? kasi Parang pwede ginawa naman lang si ng ano eh. Mm. ng Converge last year sa 3 and 4 nila. Ang Bohot Arana, di ba? Dalawang big man. Pwede din magdalawang big man itong Mm. Terra Firma sa 12 and 13. Ikaw ba? Sino yung napupuso mo sa 13th pick para sa Terra Firma? Like best fit for them. Teka, wait lang. Check ko ulit yung roster ah. Ayun, di ba? Mm. Ito, check ko yung roster. Ano, ba't nandito pa si Gabayni? Di ba nag-ano na nga siya, nag-sign Baka na. lang ano lang, o baka hindi lang na-update. Pero yun, si Mm. Gabayni nasa MPBL, not sure kung anong team. Huli kong naalala, Bulacan. Pero parang, nung nanood ako ng isang replay, nasa ibang team na si Gabayni, di ko lang maalala kung anong team yun. Mm. Pero yun, Ano, may stretch 4 pa eh, pala sila kay Aldrich Ramos eh. Tapos Di, parang di ko din sila parang trip lagyan ng shooter kasi may Javi GDL na sila. Javi Na GDL pa. solid naman. Oh. Na Mm. nung PBA on tour pala si Javi, pumuputok ng PBA on tour. So talagang nakukuha niya yung confidence niya. Let's see kung makuha Mm. niya yung jump Totoo to his yan. sophomore year yun. 'Di ba? So, Actually, ito nga, nakikita ko, yun. baka nga mag-double big tayo sa ano. Or baka mag-double big din ako yung parang yun nga, Bates and Galinato. Kasi, ang napapansin ko, ayun na nga, si Gabayni na lang yung ano, yung pure, or yeah, yung pure big man nila na Mhm. makikipagbanggaan sa ilalim. Kasi after Gabayni, si Isaac Go na lang eh. In which, Mhm. alam naman natin, like, kakasabi ko lang na mas comfortable si Isaac Go or mas mamamaximize mo si Isaac Go pag sa labas mo siya palalaruin. Yeah, for me, Ah, ano talaga. Yeah, Ako, mag-size is key. even na sinabi ko na pwede sila mag-Brandon Bates, Galinato, or dalawang big man sa 12 and 13. Gusto ko 13 pick nila is, si Kit Jimenez. So, yan. YouTube, clip mo na yan. Second round, first pick, Kit Jimenez. Ano lang, basketball side lang. Alam naman natin Kaso si Kit security outside. agency eh. Ang Hindi, dami wait nilang lang. guards eh. Kit, bibigyan kita ng dahilan. Aside from like basketball side mo na. And bukod dun sa puno natin sila ng security agency. Feeling ko sa skill set ni Kit Jimenez, bagay siya sa Terra Firma. At the same time, walang distraction masyado. Pangalawa, pwede siyang bigyan ng time to develop. Kasi syempre alam mo yung Terra Firma nasa 12 seeds sila ng PBA ngayon. So like they're trying to experiment giving the other players some chance para magkaroon ng confidence and playing time. So tingin ko kung playing time lang pag-uusapan, pwede siyang masingitan sa Terra Firma ng mga minuto na kakailanganin niya. Ikaw ba? And wait lang, aside from that, pwedeng mentorship with Kabagnot. Mad. O, Kabagnot. Actually, Wami Chongson niya yung sasabihin ko, pero may Ay, Kabagnot pa Wami. pala sila. So, di ba, Oo. why not? Di ba, si Kabagnot, medyo padulo na rin ang career niya and nagre-recover siya from injury, di ba? So, parang babalik siya after Mm. his injury this, Hindi, for, naka-recover na siya. ayun nga, parang lang, Yung ACL niya, kakatapos lang, di oo. ba? Napanood ko pa So, yun yun. live eh. So, yun, di ba? So, may mga great mentors pa for Kit Jimenez. So, kung ako yung fan ni Kit Jimenez, as in diehard fan, na subscriber ng YouTube niya, number one, kahit hindi ideal place kay Kit Jimenez yung Terra Firma, I think na if he's gonna go dun. Uy, sinasabi ko hindi ako fan ni Kit Jimenez. Sabi ko lang kung ako yung fan. Marketing-wise, pwede. Yung marketing wise, pasok yun sa Terra Firma. Pero yung development ni Kit Jimenez para makaukit siya ng pangalan sa PBA, I guess yung Terra Firma yung pinakabagay sa kanya. Yun lang. Sa bagay. Kasi, lalo na ano, di ba? Medyo Mm-hmm. ano pa siya. I mean, magaling naman siya. Sa MPBL, nakakapakita siya ng signs of Mm-hmm. development. Tapos Pero yun lang eh. first quadruple double Oo. in the MPBL. So, 'di ba? I would not mind him going off the bench sa likod nila Chongson and Cabagnot, and then he will be like parang yung magiging flamethrower ng second bench ng Terra Firma, 'di ba? Oo, hindi May, natin 'di maano. ba? Yeah, yung Mhm. si Kit. Although,
Si ano rin. Ikaw, ano bang hesitance mo and at the same. For me kasi big man talagang kailangan nila eh. Mm. Pero okay, kung big man kulang nila, ako na tapusin ko na yung statement ko about Terraferma ngayon. 'Di ba may isa pa silang pick sa sa second round, which is the number ano ulit? Yung third Number to ano the nga? last. Third to the last. And you know naman tong draft na to, medyo loaded sa big man naman. And speaking of loaded sa big man, meron kang mga quality big man from the NCAA na matagal ko na sinasabi. Like si JP Bayo ng San Beda, Luis Angalang, baka umabot dun sa pick na yon. Yun And din. at the same time, merong what do you call this? Merong parang kahit pa paano, hindi ko alam kung may taga-letran ba sa Terra Firma, pero nagda-drop din sila ng mga letran from the Oh, previous drop. Like si Allen Mina, drinap nila. Bonbon Sino to? Batilyon. Silang dalawa. Oo, Saka si Bonbon. ano, Bonbon. JP Si yung Calvo. malaki. Meron pa, si yung malaki, si Christian Balagasa eh. Ayun, di ba? Kinukuha nila din yung Oo mga nga pala, pero wala na sa taga-letran. kanila eh. So, oo nga, pero di ba, meron silang history of drafting letran players. So, di ba? Malay natin kung yun si Luis Galang pag na-open dun sa Yeah, second pick Galang, nila ng second round. So, si ayun, maraming mga local big man from the NCAA na pwedeng kunin dun sa third to the last pick ng second round for Terra Firma. And ano lang, nakumutan ko sabihin tong big man na to na solid din pala. Taga Mapua si Warren Bonifacio. I'm hearing pala. na baka magpa-drop siya. So, if Alam ko nagpa-drop na siya, confirmed na edi siya eh. yun, confirm na siya. Ayun, so, di ba? Underrated big man as of the moment, knowing na sobrang daming big man sa draft natin ngayon. Yan, si Warren Bonifacio could be a sleeper pick or a steal of the draft din kung tutusin. Mm. Yun. So, Ikaw ba, may ano ko ba, last na banat sa for like Terra Firma Terraform. before we go to the next team? Siguro pwede din si Zave. Well, kahit sa ano, Save. kahit sa first pick basta like, pwede naman, Okay, okay. kahit saan kahit saan. Hindi na, Sige, hindi na sige. specifically, hindi na specific na ano. Like bagay lang. Oo, pwede nilang So, kunin. kung best fit si Save sa Terra Firma, anong position lalaruin niya? 4 or pwede mag-3. Kasi kung narinig sabi kanina, pwede si Isaac mag-4, then si Yun nga Aldrich eh. Ramos na sa kanila, di ba? So, medyo pwede din 4 yun. Tapos may Eh, Andrea, ano yun? hindi, may Wait Javi lang, sorry. JPL pala sa 3. Di ba? May kahilig pa Oo. sila. So, parang, Yeah, ayun, di kahilig ko na. din sure. Oo, Mm-hmm. mukhang sa ibang team mas babagay si Zave. Mm-hmm. Pero why not, no? Parang ako Oh, kanina naisip ko din yung Save Lucero, pero parang why not lang Save lalo Lucero na tsaka may champion Galinato. siya sa UP. Tapos, Oo. yung season 85 individually, ang ganda rin ng pinakita niya. So, safe to say na Mm-hmm. si Zave, medyo matunog pangalan niya. Although, yung ACL lang talaga yung makikita nating maghihinder sa kanya. Although, hindi ko sure kung ano yung recovery status niya so far. Mm. So yun, actually ako, save lang. Gusto ko lang kay Save Lucero na makuha sa Terrapirma in case na makuha ng Terrapirma si Galinato. Mm. Well, I heard na close yung dalawa ngayon. So, di ba, why not ituloy pa Oo, nila yung pwede kanilang din. pagiging teammates. Pero, I think that would be our like best fits for Terrafirma. And it's time to go on to the next team, which is the Rainer Shine Elasto Painter. So, William, Exciting. ilan yung picks? Yan, ilan yung picks? Sabi ko, excited ka ata sa Rainer Shine. Pero ilan yung picks ng Rainer Shine muna? I-run through mo lang. Okay, so sir, for Rain or Shine, third and fourth pick sa kanila in which inassure na si Coach Yeng ng Rain or Shine management na hindi nila iti-trade yun. 'Di ba? Especially na yun nga yung nangyari kay Coach Yeng 2 years ago sa NLEX. Mm. But 3 and 4 kanya din yung fourth pick tinirade sa TNT, Mm. which could have been Mikey Williams. And then for ano naman, sa second round, they have the third pick, which is pick 15. And then the last pick din sa kanila sa So, Raiders. So, tigalawa. So, 4 ng total nila. First 2 mm. rounds. 4 ng draft picks nila. Okay. So, based sa mock draft ko, ang nilagay ko dun was
Sa third pick, di ba si Kemar Carino. And Oo. then fourth pick. Actually, sa Terra Firma, pwede rin pala si Carino. Nakalimutan ko Pero ilagay. masyadong mataas yung number 1 Kung bumaba ng 12, which is, Pero big eh. feeling ko hindi eh. Feeling ko baka Oo. hindi eh. Oo, tama. Oy, Kahit sa oo naman, naman. like, Tama, yung tama, mga tama. posibleng titignan lang naman, Tama di naman, yung best titignan best natin. fit naman eh. Kung may kapangyarihan yung terapirma sa number Oo, 1 di ba? pick nila, di ba? O, biglang gulatin nila ang mundo, why not, di Oo, ba? di ba? Yun lang Pero yung balik tayo sa Rainer Shine oh, ngayon, sa baka Ranger kasi, Shine. focus tayo Oo. sa, Rainer Shine. Ang nilagay ko, di ba, yun nga, kay Mark Carino, which yun na nga ang kulang sa Rain or Shine ngayon, big man, Mm-hmm. kulang sa kanila since ang big man nila ngayon is an aging Bo Belga, which malakas pa naman si Bo, pero Mm-hmm. syempre, di ba, nandun na si Kuya Bo sa stage na kung saan gusto niya na maging ano veteran leader na nagme-mentorship, di ba? Kaya nga lagi niya kinukulit yung mga bata nila, like, such as sina Mamu, si Sean, Anton, and then dati si Mike bago na trade sa Converge. And then Mm-hmm. sa rin, and then also ang nasa mock draft ko din nun was Richie Rivero, since Mm-hmm. believe naman 'di ba sa kanya si Coach Ying, 'di ba? Kumbaga nag-practice sila nun sa Gilas when Richie was playing for Gilas back in 2018 after niya umalis sa Lasal. And then yeah, and then 'di ba nung na-cut si Richie nun sa di ko sa isang tournament or isang window nila, 'di ba? Sinabi naman ni coaching na next practice is always open for Richie naman if gusto niyang Mm-hmm. mag-practice, like i-welcome siya ng team doon. So safe to say na from that point medyo in a way believe si Coach Yang kay Richie. And kaya ibalik ni Coach Yang yung old form ni Richie, 'di ba? Knowing na Mm-hmm. after leaving Lasal, medyo kahit sabihin natin ang ganda ng mga performances ni Richie, pero when you compare it to no season 18, yung breakout year niya sa Lasal, malayo pa rin ng gap. Kaya pwede Mm-hmm. si Coach Yang, like mabalik ni Coach Yang yun. And Yun syempre, yung sa number, now, wait lang, this is your 3 and 4, no? oo. Pero other Ah. than that, yung pwede nilang kunin din sa first round, pwede nilang tignan for me is yung recently announced na magpapadraft which is Stephen Holt. Mm-hmm. Diba? Ayan, si Stephen Holt, by the way, yan yung currently gumugulat ngayong linggo. Oo. September 10 na ngayon. So yung gumugulat ngayong linggo sa atin dito sa ating like Mm. PVA drops. Diba nung lumabas Oo. pala yung article, na eh. Oh, biglang actually di ko nga din siya kilala. May isang comment lang nagsabi Stephen Holt. Hindi pa ata ina-announce si Stephen Holt noon. So like ko, ito yung parang naka-Atlanta uniform pero no, wala pa masyadong news, and then like kanina ko nakita na yun nga si nag-announce na siya, yun nasi-shake dahil doon, nasi-shake up na yung mga mock drops ng mga fellow content creators natin ngayon. And ikaw ano bang tama mo, totoo naman yun Oh, totoo naman, nasi-shake pero up na yun tawa sa lang iba ako na biniring up mo pa. Guys, Hindi kasi kahit tayo na iba oo nga. may iba yung mock drop natin Oo, sa na version 2 or di ba? nasira yung mock draft natin. Ikaw. Kaya pag may makarevisit ng mock draft natin, sana wag niyo na tayong i-bash na bakit walang Stephen Holt dyan. Di, ibabayaan mo na, move on ka na dun. Okay lang yun. Wala tayo, di natin kilala Oo, si Stephen Holt yun, di ba? oo. Okay lang yun, okay lang. Yeah, So pero, anyway, oo nga. may research ka ba kay Stephen Holt? Like, Ito yung na-intriga ka article. ba and nakita mo ba yung mga highlights niya ganun? Kasi Wala pa akong kanina ako, napanood. Pero tumingin lang yung ako ng article, sige ko isang muna. highlight niya sa NBL. So si Brisbane Bullets siya nun. So hindi ko alam kung yun yung year na sinabi na siya yung naging ayun, what do you call it? Second time all team. Second team all time, parang ganun. Hmm. Yung parang second team mythical 5 ng NBL nun. Second team all NBL. So yun, nagkaroon siya ng Nag-NBG award ito. nun. Nagkaroon pa siya ng NBA G League with Canton Charge sa Cleveland Cavaliers Cleveland. affiliated yun. Mm-mm. So sobrang bigat nitong si Stephen Hall. Kaya alam mo yung hype na
biglang nagugulo yung mga content creators sa mock draft Mm. na excite and kahit yung mga fans na excite kay Stephen Holt. So alam mo yung dinadala niya. At the same time, yung mga highlights na napanood ko sa kanya. As in, scorer siya na athletic din eh. So even though the one con na pwede niyang dalhin dito sa ating PBA draft is his age na 31 years old. Oo, So yun. yun. Pero is it Pero safe to yung say, wait lang, sorry. sige, Is it sige, safe ikaw to muna. say na may, yung since ikaw nga nakapagpanood sa kanya, is it safe to say na medyo may Mikey Williams ang dating niya? Ano siya eh, like, yung bukod kay Mikey Williams na sinabi pa ata dun sa article is parang Stanley Pringle din daw, di ba? So talagang lumiliwanag yung mga mata natin sa comparison sa kanya. Ano kasi siya eh, he's an athletic 6'4 guard. So, pwede, and explosive, ano din siya, explosive din siya. So, kaya nga, nagigets ko bakit siya kinukompare kay Stanley Pringle and kay Mikey Williams because of these two guards, nung nagpapadraft sila, inaano sila na as athletic guards, di ba? So, ganun din tong si Stephen Holt. Although, hindi pa natin sure kung ano yung specialty niya talaga. Like si Stanley Pringle kasi athletic guard na sobrang lakas mag-finish. Si Mikey Williams naman, athletic guard na sobrang lakas sa tres, di ba? So, etong si Stephen Holt naman, hindi natin alam kung ano yung specialty niya bukod sa pagiging athletic niya. Pero, what I can say is that he could talaga take over on an offense talaga with that. And at the same time, yung experience niya, kahit 31 years old na yan, pumapalag-palag pa yan. And, sa PBA naman, kahit pa paano, 31, hindi pa yan yung minsan sa 31 pa lang, paangat ka pa lang sa Oo. prime yun sa PBA. Oo. So, di ba? Mm. May maraming years pa si Mm. Stephen Holt, I guess. Actually, kaya ako tinanong yung nagtanong ko sa'yo about the Mikey Williams comparison. Mm. Sorry guys, hindi talaga ako masyadong Oh, nakapag-research on actually ano lang ako Stephen. na-intriga, hindi naman sa na-hype, pero na-intriga lang din ako dito kay Stephen Holt. Oh, So, kasi yun. kaya rin ako napatanong was because 'di ba going back to 2 years ago nga nung kung kailan nagpa-draft si Mikey, 'di ba na parang nanghinayang si Coach Yeng sa chance to draft a guy like Mikey Williams. Mhm. Baka Actually, ngayon this is a good kumbaga Mm. parang chance na for him to now na um sa kanya na like mas Mhm. nila yung pick na yun, so baka ito na yung chance ni Coach Yeng na okay, finally makukuha ko na yung parang Mikey Williams na gusto kong makuha Mm. the way nung nasa NLEX. Mm. And I guess yun nga, pag ito hindi drinap ng Terrapirma at saka ng uh, Blackwater, matik na tong feeling ko matik na to kay Coach Yeng na si Stephen Holt. Unless may makita sila sa like the final week of before the draft, may makita silang like uncover na baka may injury or baka may something, ganun. Lalo na Pero kung, nang magpapa-draft niyo kasi 10 ang oo, deadline, 'di ba? pero kung okay na to, pero kung okay tong si Stephen Holt, matik na yan sa number 3 for coaching if available. 3 I or guess 4. so. 3 Yun. or 4 kasi Oo, 3 or ano 4. naman yan eh. So, Mm-hmm. 3 or 4 and then Ikaw, ito, hindi, nasabi mo rin, no? Ken Mark and Richie oh, Rivero. Ikaw, may isa pero ka pang, pwede may na iba rin ka si pang best Stephen fit Paul. para kay Rainer Shine aside from those three Looking at sa the first round nila. roster. So, looking at the Sa roster. Big Man. Actually, sige, di ba, kanina sabi mo, Ken Mark and Richie. Tapos may sinabi mo din si Stephen Holt. Aside from, kasi di ba si Stephen Holt, pwedeng pamalit kay Richie dito kasi nga, bagong apply itong si Stephen Holt, nakaka-intriga. Sa Big Man naman, if hindi si Ken Mark Carino yung piliin ng Rainer Shine, may iba pa bang pwedeng piliin si coaching? Well, si Ken Mark naman, or pwede siguro si CJ Lane. Mm-hmm. Kung hindi magpapadrap si CJ Lane, yan pa Pero yung ito confirmed na question siya. mark kasi doon. Di ko din sure, pero mukhang mabait siya mukhang tatanungin ko. Titignan natin kung kaya kong tanungin, kaya ng powers ko. Mukha na, pero Pero yun. diba si CJ Lane dapat maglalaro sa UAP. Mm-hmm. Pero Pero it's like he's 6'10", so yun, malaking Pero he's old din eh. Siguro hindi siya 31 years old, pero baka malapit-lapit doon or like
a few years younger than 31. Ano, So, tingin mo ba, kukuha si Coach Cheng ng parehong medyo older side of rookies? Or like, get Stephen Holt, then get a younger rookie on the fourth pick? feel ko baka mag-Stephen Holt na yung sa isa, third or fourth, isa doon. Mm-hmm. Sino pa ba yung kasi big ang for me kailangan ng rain or shine. Mm-hmm. 'Di ba? Since ang dami pa nilang wings, tapos point guard nila may Karakut, may Asistro. Tapos 'di ba si Sean i-experiment daw. Like experiment for for Mm-hmm. for point guard Sean. Diba? Mm-hmm. Tapos si din. Yun kasi talaga tinitiya ko yung roster ngayon ng Rain or Shine. Tapos may power Mm-hmm. forward pa sila kay Nick Demusis. Mm-hmm. Tsaka nandiyan pa yung idol ko sa Rain or Shine, si Forever Knight, Oo, si Jonah Jonard Clarito. Clarito. Na ayoko mag-drop sila ng wing, pero kung si Ken Tapi naman ida-drop nila sa wing, why not? Pero Ayun, pwede. kung hindi, Oo, kaso, wala kung may Stephen Holt na sila, bigyan nyo naman ng madaming-daming minuto pa ang aking idol na si Forever Knight. Clarito. Si Pero John. ako naman siguro lang. Kasi din ako solve na rin ako kay Ken Mercarinho kay coaching pero kung gusto niyo mag-iba pa rin, Henry Galinato, yun, di ba? Tagal Oo, ko na rin nasabi yun, di ba? Bruce ko din yun eh. Yun ang Bruising gusto ni big man, Coach King. tsaka tawag dun. Bagay sila ni Belga. Like, di ba? Tuturuan ni Yung Belga pang matututo kay, naku, Oo. patay tayo dito. Parang kung gano'ng kalaki katawan katulad ni Galinato, tas kasing gulang ni Belga. Feeling ko, ang sakit sa ulo niyan, di ba? Ano, Dahil, oh, pinaghalong bad boy tsaka magandang lalaki sa Rain or Shine. Di ba? so yun, May tama, doon. tama, Ito tama. yung mga bobelga na medyo brusko. Tapos pag Mm, bumaba ng posisyon, lalabas yung mga mamuyak, karakot, mga mm, sisto, yung mga di ba, mga Atenista, Lasalista, di ba? mm. So, nakakatawang dynamic yun. Pero, for sure, mapapagana naman yun knowing na maganda yung culture na binibuild ng Rain or Shine ngayon. Okay, so I think yun. Punta naman tayo sa second round nila, which is they have 2 second rounds, di ba? Mm. The number 3 pick of the second round and ano yung pangalawang pick nila sa second round? With Rain Wait or lang. Shine, wait lang, asan yun? But, So yun, they have the yun lang 15th ata, pick. yun lang pala. Based Oh, on so Wikipedia, okay. yung pangatlo lang. So tandaan nyo yung second round pick namin ng Rain or Shine and sa lahat ng second round pick order namin, take it with a grain of salt ulit Pero 15 pick, as of sa pagka-check ni William, 15 pick lang yung meron ng Rain or Shine. Ay, So, joke lang, wait. sabi, Sa third round pala ako ayan, nakatingin. Sorry. ng Tokwa Sorry. to, kaya Yan tayo yung na. last pala. Third ng Sige, ayun din kasi balik. third din Sige, ng third ng second round. At saka last ng sige, second round. nagets ko. Recently lang i-add yung third round sa Wikipedia so, Oo. kaya ka nalito. Sorry. Pero, sige, ano yung, balikan mo yung second round. Sige, Oh, Redemption Arc. Ano? ayun. Ayun, Ano yung 24. 15 and 24. So, the last pick and the third Hmm. pick of the second round. Dito, siguro ano na natin, hindi mo na kita tatanungin, uy, sino yung 15, sino yung 24? Ito na lang. Sino sa tingin mo sa mga projected second round picks yung may parang bagay sa rain or shine culture? Like bagay sa like yun nga, may palaban na rain or shine culture. Alam mo naman yun, yung mga Oh, 2010s, knowing 2012s na rain or layout. shine na Basta bad coach boy yun. era, yung bagay dun sa ganong era ni Coach Cheng. Sino sa tingin mo dyan sa mga ano yun? Like yung may ganong vibe sa mga projected na Iniisip ko si second round pick. Sige. siguro si Rafi Verano pwede kasi stretch big which yun ang gusto ni coach. Isa sa mga gusto ni coach Tapos kung si Rafi Verano
Akala mo ganyan-ganyan yun, pero pag pinanood mo talaga, physical din yun si Rafi eh. Hindi naman Mm. siya dumi maglaro, pero makikipagbanggaan siya kung kailangan makipagbanggaan. Tapos si ano rin, tapos pwede rin si, actually ano eh, parang I mean, as solid na point guard si Karakot and Asistro. Wala silang pure point guard. Yun din yung isa sa mga Mm. naisip ko. Oo, tama naman kasi si Karakot medyo nag-3 nung dulo, nag-2 pala, naging off guard na siya nung dulo nung career niya kasi nandiyan si Melesio. Tapos si Asisio naman di man niya naging point guard talaga eh. Like, ano yun eh, Oh, para sa akin, parang hindi, JJ Redick ng nag-point guard lang Ateneo si yun eh, di ba? Karakot nung ano, nag-point guard lang si Karakot Oo nung nga, last year niya first sa year. UAP. Yung first year din niya. Kasama sila Teng, di ba? Rookie of the year siya noon. Pero Point last guard ba siya? Hindi, Thomas Torres yun eh. Two guard off siya guard every pa, season. nag-point guard din siya kahit paano nagiging backup point guard siya nung first year. Pero anyway, balik tayo sa rookies kasi Oo nga hindi eh. naman sila yung bida Oo, dapat sa episode to. rookie, Yung mga rookie. prospects, yung mga rookie prospects yung Saan bida na tayo dito. nadadali eh. Oh, makipag-away pa tayo dito, tamang away to. Gawa tayo ng bardagulan bid. Ganun. Tell me na mali ka in Pagtatawanan tayo basketball ni Sir knowledge Noel mo, dito ganun. eh. Pero ano, ayun, tawag doon. Yun, balik tayo sa prospects na bagay sa ano, may vibe na bad boy, na kayang sumabay dun sa bad boy era ni Coach Yeng. Aside from Ano, Verano. Brent. Tama. Kaso Actually, third madami na pick, silang no? wing eh. Oh, Oo, yun nga madami na lang. silang wings eh. Hindi, Ano pa? bagay lang naman sa Oo, bad boy era ni Coach Yeng yung sinasabi ko eh. oo, So, pwede kahit rin. sino yan, pwede. Akin si Luis ang galang lang yung pumapasok Yun sa din. utak ko eh. Yun din, Di Louis ba? Galang. Yung Yung mga ano, mapang-asar. basically Oo. mga Letran boys, Brent. Oo nga, no. Ito, Oo nga, sila no. ano, King Mm. Caralipio. Ewan ko kung Mm. magpapadraft pa si Olivario, pero pwede din yun. Mm. Mga Letran boys, pag dinala mo kay Coach Yeng, mas That's pakakawalan kasama. yun sa mga ano. Tama naman, tama. That's ano. Yun, so yun nga. Second round picks. Pwede natin makakita ng mga Letran boys kay Coach Yeng. Mm. Diba? So, yung mga tawag doon, masisipag at the same time, yung mga antics na talagang medyo may ilang ka eh, no? Oo. So, May mga ano so rin. yun. Yun yung mga antics yun dun pa. Ano, di ba yung mga, pag may mga antics ang player, inaano nun ni coaching eh. Kumaga, inahayaan. Minsan nga, mas natutuwa pa siya pag nag-antics yung mga players eh. Paano mo alam yun? Baka mamaya, ano Joke tayo lang. dyan, ha? Hindi naman ano, like, Oo. observation lang Baka, ah. Disclaimer, observation. Baka mamaya baka maano mag-away tayo tayo. dyan. Wala kang pruweba dyan. Oh, de, ano lang ah, observation lang to ah. I mean, kung mali, eh, alam ko naman na mas mataas yung chance na mali yung observation na yun kaysa tama. Ano, maano ako nito eh. Mamaya, So, pag yun. panood ni Coach Yeng to, Pero yun. Actually, ko din alam ba't Luis ang galang yung unang pumasok sa utak ko. Kasi siguro Letran. Siguro si Warren Bonifacio din kasi sa Mapua, ano din siya eh, talagang pag binangga mo yan, hindi din yan aatras eh. So yun, tingin ko si Bonifacio could be one and then if they're still looking for a big man. Aside from a big man ba, ano pang kailangan ng Rainer Shine before we end this episode? pure point guard na ano, hindi yung, kasi puro convert point. I mean, yun nga, like, as I mentioned, okay, or like solid point guard naman si Antonio. Pure point guard in terms of yung magdadala ng playmaking duties Oo, for coaching. oo. Eh, di ba? Na, like, Tingin ko naman, as solid tingin as, ko sa draft ano eh. as Ikaw, sa draft ba, sino pa ba yung mga point guards na available? Kasi syempre top of that point guard list natin panigurado Fran. oo, Sino yung mga nasa second, third, fourth pick mo as point guards pa ba na available for the second round? ano, sino pa nga ba yung mga magpapadraft sa ano? Sige, habang nag-iisip ko ako, yung dalawang taong pumasok sa utak ko, yung pangalawang pumasok kanina nung sinabi mo kulang ng point guard si Coach Cheng, is yung steal of the draft ko, si JC Culyar yun, for Rainer siya, na galing si SB. So, parang feeling ko bagay siya doon kasi nga, defensive playmaking point guard si JC Culyar na may leadership skills. So, pwedeng
pwede sa as a backup point guard. Pero kung playmaking duties lang naman, parang this is a curveball din Jolo? at the same time. Jolo? Jolo? Actually, Mendoza? di ba, medyo nasa number 2 siya. Like, off guard. Ganun. Well, Shooter, ganun. hindi, nag-point guard siya college eh. Pero Oh, two guard talaga siya like nung high mm. school. Yun yung eh. So, so Two baka guard. maging ganun ulit eh. Tsaka parang di ba Oo. medyo medyo redundant with meron ka na assist, meron ka pang Oo, yun Jolo nga, Mendoza na. convert na naman eh. Di ba? Pero yun, akin kasi nung sinabi mo nga na kulang, ang unang pumasok sa isip ko, baka hindi mo kilala din, pero taga NCAA siya, si Renzo Navarro. Wait, Saan tama ba? yun? Basta yun, taga LPU. Yun, Renzo Definition. Navarro, taga LPU. Ano siya mataas yung IQ niya and magaling siya pumasa. Playmaking point guard siya. And at the same time, trivia lang kay Renzo Navarro. Kung tama ba yung pangalan na naalala ko, basta yun si Navarro. Ano siya, naglasal din siya. Season 78. And then, magically, umabot siya sa LPU na yun. So, yun. Tapos naging siya, like, one of the great passing point guards nung last season ng NCAA. Yan. Yun. Renzo Navarro, di ba? Baka nagkamali ako first name pero Navarro. yun. Yun. So, yan. Hindi mo siya makakilala siguro kasi medyo iba yung hairdo niya nung nag-DLSU siya nun. Hindi So, rin ako yun. masyadong nakakanood ng NC eh. Season 78 siya nag-DLSU. Yun. Mm-hmm. Pero yun nga. NCAA, kahit na paano, ang ganda din ng pinapakita niya dun nung last 2 seasons Ayun, niya. nagbaste pala siya. Lasal, Yun. Baste, tapos Lyceum. Yun. So, if Coach Yeng, di ba, if he needs a point guard na magaling pumasa, playmaking, Oo. yeah, we could try to get him at the second round or even siguro third round. Baka bagay kung kailangan talaga nila ng playmaking point guard, di ba? Why not? Kasi I mean like yung one of the observations ko sa PBA, especially yung mga sa amateur like college or high school. Mm-hmm. Talaga sila, two guard sila kaso undersized sila for two guard kaya sa PBA kailangan nila mag-convert. Minsan Mm-hmm. hindi hindi dapat agad-agad na minsan may kailangan ka pa rin na pure point guard sa Mm-hmm. team mo. Such as kasi best example for me, Jason Castro. 'Di ba shooting guard naman talaga siya pero since 5'10", 5'11 lang si Jason, kailangan mag-point guard siya sa PBA. So, nagsimula muna siya next to start his career. Ang point guard niya nun was si Jimmy Alapag. Mm-hmm. Tapos, hindi si Terence Romeo. Nag-Sol Mercado. And then, after Sol Mercado, sino ba to? Si Alex Cabagnot, di ba? Nag-Alex Cabagnot po na sila. And then after nun, slowly nag-build na na mag-point guard si Terence. Although may Stanley Pringle din. So, so parang yun ang kailangan for Rain or Shine para mas mag-develop si Anton and si Andre. Muna sila, like, kumukuha muna Rain or Shine ng pwede na ibigay na top point guard sa kanila. And yun, actually, I think that would be all for our best fits of our Terra Firma and Rain or Shine. So, pag roster daw, sabi ni William. Pero yun, this would be the end of yung ating yes. So, best fit series for Rain or Shine Terra Firma. But, di ba? Meron pa tayong 6 teams. So, yung kalahati pa. Yes, the SMC kalahati pa ng PBA MVP teams. Groups. Diba? So, exciting teams pa yung ating bibigyan ng mga bagay na rookie prospects for them. Pero we're inviting you to like, share, and subscribe. Huwag niyong kakalimutan din to hit the notification bell. Please support our growing pod, I guess. And yun, that would be all for our best fits ngayong episode na to. And hope to see you on the next one. And this has been William Go. And this is Miggy C. Until then, take it easy, stay safe, and have fun.